Jace anak, sige na. Sayang naman ang reservation sa hotel. Ang ganda-ganda ng anak ni Amiga Celia. Bagay na bagay kayo. Matinis na boses ng ina ni Jace ang umalingaw-ngaw sa cellphone niya. Mom, for the last time, I am not going. Mariing sagot ni Jace habang hinihilot ang sentido. I am running an empire here. They're a dating agency. Wala akong panahon sa blind dates. Pero anak, tatanda kang binata niyan. Sayang ang lahi natin kung puro trabaho ka lang. Hirit pa ng ina. I have a board meeting in 5 minutes. Bye, Mom. Putol ni Jace at agad ibinaba ang tawag bago pa makasagot ulit ang mami niya. Tumayo si Jace at inayos ang kanyang suit. Dumako ang tingin niya sa ibabaw ng kanyang desk. Nandoon ang isang velvet box na nakabukas. Sa loob nito ay nakalagay ang isang antik na singsing na may malaking bato. Heirloom yon na galing sa kanyang lola. At ibinilin sa kanya na yon ang ibigay niyang singsing sa babaeng balak niyang pakasalan. Pero para kay Jace, hindi ito simbolo ng pag-ibig. Isa lang itong props. Effective naman siguro ito na pantaboy sa mga babaeng ipapakilala ni Mami. Sabi ni Jace habang tinititigan ng singsing. Kapag nakita nilang may singsing na sa mesa ko, iisipin nilang engaged na ako. Problem solve. Napatingin si Jace sa kanyang relos. Late na siya para sa board meeting. Mabilis na kinuha ni Jace ang kanyang folder at lumabas na ng opisina. Pagkalabas niya, nakita niya ang kanyang sekretarya na abala sa pagtatype sa computer nito. Miss Madrigal. Tawag ni Jace sa istrikto na boses. Agad na napatayo si Ella Madrigal. Muntik pa nitong matabig ang kape sa mesa nito dahil sa taranta. Yes, Sir Jace. Good morning po. They'll be in a meeting for 2 hours. Tayo kung may papapasukin ka sa office ko, unless emergency. And please, organize the files on my desk. Masyado nang magulo. Noted po, sir. Lilinisin ko po agad. Tumangulang si Jace at dire-diretso nang naglakad papunta sa conference room. Hindi na niya nilingon ang sekretarya. Ilang sandali matapos umalis ang boss, dahan-dahang pumasok si Ella sa loob ng opisina ni Jace. Bitbit niya ang ilang folders na kailangan i-file. Grabe talaga si Sir Jace. Ang aga-aga, ang init na naman ng ulo. Kausap ni Ella sa sarili habang inaayos ang mga papel sa mesa. Sayang, ang gwapo pa naman. Kung hindi lang mukhang nangangain ng tao, baka crush ko na siya. Habang nagpupunas ng mga alikabok sa mesa, nahagip ng mata ni Ella ang nakabukas na velvet box. Wow! Bulalas ni Ella. Nilapit niya ang muka sa kahon. Totoo kaya to? Ang laki ng bato ah. Parang kasing laki ng piso. Lumingon-lingon si Ella sa paligid. Wala namang CCTV sa loob ng private office ni Jace. Isusukat ko lang naman. Bulong ni Ella. Curious lang ako kung anong feeling ng mayaman. Tsaka wala naman si Sir. Hindi niya malalaman. Dahan-dahang kinuha ni Ella ang singsing. Nanginginig pa ang kamay niya nang isuot niya ito sa kanyang ring finger sa kaliwang kamay. Perfect fit! Tuwang-tuwang sabi ni Ella habang pinagmamasdan ang kanyang kamay. Tinataas-taas pa niya ito at umiikot-ikot siya na parang prinsesa. Mrs. Ella Madrigal Philip, Mrs. ng CEO, bongga! Pagkalipas ng ilang minuto, naisipan na ni Ella na ibalik ang singsing. Hinila niya ito, pero hindi matanggal ang singsing. Hala! Kabadong sabi ni Ella. Hinila niya ulit ng mas malakas. Aray! Bakit ayaw matanggal? Nagsimula ng pagpawisan ng malapot si Ella. Hinila niya ng hinila ang singsing. Pero lalo lang namaga ang daliri niya. Namumula na ang balat niya sa kakapilit. Patay! Patay ako kay Sir Jace! Tumakbo siya sa private bathroom sa loob ng opisina. Kumuha siya ng sabon at binulaan niya ang kanyang daliri. Sige na, please! Patanggal ka na! Pakiusap ni Ella sa singsing
habang hinihila ito. Madulas na ang kamay niya, pero nakabara pa rin ang singsing sa joint ng daliri niya. Sinubukan naman niya ang lotion. Wala pa rin. Halos maiyak na si Ella sa sakit at takot. Mga ilang minuto pa ay narinig niyang biglang bumukas ang pinto ng opisina. "Jace, apo! Are you sure you are not hiding anything from me?" Boses ng isang matandang babae ang narinig ni Ella. Nanlaki ang mga mata ni Ella. Binuksan niya ang pinto ng banyo at lumabas siya. Sakto namang pagpasok ni Jace kasamang isang elegante na matanda. Ang lola nito na galing Amerika, si Doña Matilda. "Lola, I told you, busy ako sa..." Napatigil si Jace sa pagsasalita nang makita si Ella na nakatayo sa gitna ng opisina. Puno ng sabon at lotion ang mga kamay at suot niya ang heirloom ring. Nabalot silang tatlo ng matinding katahimikan. Nakatingin si Jace sa kamay ni Ella. Nakatingin si Ella kay Jace na parang batang nahuling nagnanakaw ng candy. Biglang tumili si Doña Matilda. "Oh my God!" Sigaw ng matanda na puno ng tuwa ang boses. Tinuro nito ang singsing sa kamay ni Ella. "Jace, ito bang surprise mo? Kaya pala ayaw mo makipag-date sa iba dahil engaged ka na sa sekretarya mo." "What? No, Lola. Wait." "Ma'am, hindi po. Aksidente lang po ito." Paliwanag ni Ella habang pilit na tinatago ang kanyang kamay sa likuran niya. Lumapit ang donya kay Ella at hinawakan ang kamay niya na puno pa ng lotion. "Huwag ka nagmahiya, iha. I am so happy. Sa wakas, mag-aasawa ng apo ko." Dahil sa sobrang excitement, biglang namutla ang donya. Napahawak ito sa dibdib at napatagilid. "Lola!" Sigaw ni Jace at mabilis na sinalo ang donya bago ito bumagsak sa sahig. "Ma'am Lola?" Natataranta na tawag ni Ella. "Call the driver, Ella. Now!" Nakarating sila sa isang pribadong ospital. Tahimik sa loob ng private room. Nakahiga si Doña Matilda na may nakakabit na dextrose. Pero gising na ito at masama ang tingin kay Jace. Nasa gilid naman si Ella habang nakayuko dahil nahihiya. Suot pa rin ni Ella ang singsing dahil talagang ayaw nitong matanggal kahit anong gawin niya. Lumapit ang doktor kay Jace. "Mr. Philip, stable ng blood pressure ng lola mo. But she needs absolute rest. Any emotional distress or disappointment could trigger another spike. Delikado sa edad niya." "Thank you, Doc." Sabi ni Jace. Nang lumabas ang doktor, hinarap nito ang donya. "Lola, we need to talk about Ella." "Kung sasabihin mong hindi totoo ang engagement niyo, Jace Philip, aatakihin ako ulit dito mismo." Napalunok si Ella. Tumingin siya kay Jace. Nakita niyang humigpit ang panga ng boss niya. "Lola, hindi naman po sa ganon." Singit ni Ella pero pinandilatan siya ni Jace para tumahimik. "So, totoo? Totoo na, engaged na kayo?" Lumiwanag ang muka ni Doña Matilda. Tumingin naman si Jace sa monitor ng puso ng lola niya. Normal ang takbo niyon. Tumingin siya kay Ella na mukhang basang sisiw sa gilid. Wala siyang choice. "Yes, Lola." Pikit matang sagot ni Jace. "We are engaged." Napapalakpak ang kanyang lola kahit nakahiga. "Sabi ko na nga ba? But I want visuals. I want proof." "Lola, you should take a rest." Saway ni Jace. "No! Gusto kong umuwi ka na sa mansyon ngayong gabi. Ella, doon ka natitira." Matigas na sabi ng kanyang lola. Tumingin ito ng diretsyo kay Jace at Ella. "Ano po?" Sabay na sigaw ni Ella at Jace. "Bakit? Engaged na kayo, di ba? I want to get to know my future granddaughter-in-law bago ako bumalik ng States." Nakangiting utos ng kanyang lola. "Jace, take her home tonight or else
iisipin ko nagsisinungaling kayo. At, ayan na naman, sumasakit ang dibdib ko. Humawak ito sa dibdib na para bang kakapusin ang hininga. Huminga ng malalim si Jace. Tumingin siya kay Ella ng matalim. Ang tingin na nagsasabing, wala kang choice, sumakay ka na lang. Fine, Lola. Madiing sagot ni Jace. Humarap siya kay Ella. Pack your things, Miss Madrigal. You are moving to my house. Halos lumuwa ang mga mata ni Ella nang pumasok ang itim na luxury car sa gate ng mansyon ni Jace. Kung malaki ang building ng kumpanya nila, parang palasyo naman ang bahay ng boss niya. May fountain sa gitna, malawak ang garden, at parang ginto ang ilaw sa mga poste. Huminto ang sasakyan sa tapat ng main door. Close your mouth, Miss Madrigal. Baka pasukan ng langaw. Malamig na sabi ni Jace habang tinatanggal ang seatbelt. Agad tinikom ni Ella ang bibig niya at niyakap na mahigpit ang kanyang maliit na luggage bag. Sorry po, sir. Hindi ko lang in-expect na ganito kalaki ang bahay ninyo. Ilan pong nakatira dito? Ako lang at ang mga kasambahay. Sagot ni Jace habang bumababa ng kotse. And drop the sir when we are inside. My grandmother has eyes and ears everywhere here. Ang mga katulong ko, mabilis mag-report kay Lola. Napalunok si Ella habang bumababa. Sinalubong sila ng isang may edad na babae na naka-uniforme. Good evening, Sir Jace. Welcome home, ma'am. Bati ng mayordoma, sabay tingin sa kamay ni Ella kung saan ang singsing. Naka-ready na po ang dinner. Thank you, Manang Faye. Ipasok niyo na lang po ang gamit ni Ella sa kwarto ko. Utos ni Jace. Sa kwarto niyo po? Utal na tanong ni Ella. Tinaasan siya ng kilay ni Jace. We are engaged, remember? Alangan naman na sa guest room ka matulog. Magtataka si Lola. Pabulong, ngunit madiin na ani nito sa kanya. Hinawakan ni Jace ang siko ni Ella na parang hinuhuli siya na kriminal. At hinila siya nito papasok sa loob. Ramdam ni Ella ang lamig ng aircon. Amoy mamahaling furniture at lemongrass ang buong bahay. At tila ba, nakakatakot madikita ng mga display. Relax. Bulong ni Jace sa kanya habang paakyat sila sa grand staircase. Just follow my lead. Pagpasok nila sa kwarto, ay agad na nilak ni Jace ang pinto. Napakalawak ng kwarto nito. King size ang kama, may sariling sala set at glass wall na nakaharap sa city lights. Kumuha ng papel at ballpen si Jace mula sa side table at inilapag ito sa center table. Sit down. Umupo si Ella sa dulo ng sofa. Sir? Ay, Jace pala. Ano yan? Rules of engagement. Kailangan nating magkaroon ng ground rules para hindi tayo magpatayin sa loob ng bahay na to. Or worse, para hindi tayo mabuko ni Lola. Seryosong sabi ni Jace. Nagsulat si Jace ng mabilis. Rule number 1. Strictly business inside this room. Sa labas ng pintong to, fiancé mo ko. Pero pagpasok dito, boss mo pa rin ako. Balinaw ba? Crystal clear po. Mabilis na sagot ni Ella. Wala naman po kung balak mag-feeling close. Good. Rule number 2. No falling in love. Dugtong ni Jace habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Ella. Ayoko ng complication. This is fake. Kapag umalis na si Lola pabalik ng US, magbe-break tayo. End of contract. Natawa ng mahina si Ella. Sir, huwag po kayo mag-alala. Gwapo kayo. Pero mas gusto ko po yung hindi laging galit. Safe po ang puso niyo sa akin. Napakurap si Jace. Hindi siya sanay na sinasagot ng ganon. Usually, nagkakandara pa ang mga babae sa kanya. Mabuti naman. Irritableng sagot ni Jace. Rule number 3. Boundaries. Tumayo si Jace at kumuha ng 3 malalaking unan sa kama. Inihanin niya ito sa gitna ng mattress na para bang pader. Ito ang border. Dito ka sa kaliwa. Dito ako sa kanan.
walang tatawid. Kapag lumagpas ang paa o kamay mo dito, may deduction ka sa sweldo. Banta ni Jace. Grabe naman sa deduction. Opo na, hindi tatawid. Nang sumapit ang oras ng hapunan, tahimik ang dining room. Pero ramdam ni Ella ang mga mata na nakatingin sa kanila. Nasa gilid si Manang Faye at ang dalawa pang kasambahay. Kunwari ay nagpupunas ng mga plato ang mga ito, pero pasimpleng sumusulyap sa kanilang dalawa ni Jace. Kumain ka na, Jace. Pilit ang ngiti ni Ella. Sinipa niya ng mahina ang paa ni Jace sa ilalim ng mesa. Naubo ng bahagya si Jace, kaya napainom ito ng tubig. Alright, honey. Halatang halata na hirap si Jace sa salitang honey. Ang sweet naman ni Sir. Bulong ng isang kasambahay na narinig nila. Napilitan si Jace na hiwaan ng karne si Ella. Nilagay nito ang kapirasong steak sa plato ng dalaga. Here, eat this, honey. Dagdag ni Jace, pero ang tono nito ay parang nasa board meeting. Salamat, honey. Ganti naman ni Ella, sabay subo ng steak. Oo nga pala, Jace. Hindi ba sabi mo kanina, gusto mong ipasyal ako sa garden bukas? Maya-maya ay malakas na sabi ni Ella para marinig ng mga kasambahay. Napahigpit ang hawak ni Jace sa tinidor. Yes, of course. Anything for you. Matapos ang mahabang palabas nilang dalawa buong maghapon, ay nasa loob na ulit sila ng kwarto. Nakabihis na si Jace ng pajama. Nakaupo sa kama habang nagbabasa sa iPad niya. Bumukas ang pinto ng banyo at lumabas si Ella. Wala na ang makapal nitong foundation at lipstick na suot nito sa opisina. Basa ang buhok nito na nakalugay lang. Nakasuot ito ng simpleng oversized t-shirt at pajama shorts na may design ng mga pusa. Napatigil si Jay sa pagbabasa. Ito ang unang beses na nakita niya si Ella sa ganoong ayos. Sanay siyang makita itong naka-pencil skirt, nakaba ng buhok at laging aligaga. Pero ngayon, mukha itong anghel. Maamo ang muka. Mapungay ang mga mata dahil sa antok at natural na mapula ang labi kahit walang lipstick. Tila may kung anong kakaiba siyang nadama sa kanyang dibdib. Biglang lumingon si Ella at nahuli siyang nakatingin. Sir, may dumi ba ako sa muka? Tanong ni Ella habang pinupunasan ng pisngi. Agad na binawi ni Jace ang tingin at ibinalik sa iPad. Wala. You just look different. Plain. Grabe naman sa plain. Fresh po ang tawag dito. Depensa ni Ella, sabay talukbong ng kumot sa side nito ng kama. Sinigurado nitong hindi ito didikit sa pader na unan. Good night na nga po, Sir Sungit. Pinatay ni Ella ang lamp sa side nito. Naiwan si Jace nagising pa rin. Maya-maya ay pinatay niya ang iPad at saka humiga. Madilim na ang kwarto, pero rinig niya ang paghinga ni Ella sa kabilang side ng mga unan. Napahawak si Jay sa dibdib niya dahil sa malakas na kalabog nito, dulot ng mabilis na pagtibok ng kanyang puso. It's just the stress. Pulong ni Jay sa sarili. It's definitely just the stress. Pumikit siya at pinilit matulog, pero ang imahe ng simpleng mukha ni Ella ay nanatili sa isip niya. Sabado ng umaga, nagkakagulo sa kusina ng mansyon. Nakapamewang si Jay sa harap ng mahabang mesa, habang nakayuko naman ang head chef at dalawang katulong. Magulo ang buhok ni Jace at halatang bad trip. I said, I wanted eggs, pero bakit sunog ang gilid? And this bacon is too oily. Gusto niyo bang atakihin ako sa puso? Ang simple-simple ng request ko. Sermo ni Jace. Sir, sorry po. Papalitan na lang namin. Nanginginig na sagot ng chef. Padabog na umupo si Jay sa dining chair. Never mind. Nawalan na ako ng gana. Just give me coffee. Yung matapang. Pumasok si Ella sa dining area. Naka-shorts lang siya at maluwag na t-shirt na may print na cartoon.
Gulo-gulo pa ang buhok niya dahil kagigising lang niya. Nakita niyang tensyon sa kusina at ang mga takot na mukha ng staff. Anong meron? Ang aga-aga? High blood agad? Tanong ni Ella habang naghihikab at nagiinat. Ayaw ni Sir ng almusal, Ma'am Ella. Masyado daw mamantika ang bacon. Sumbong ni Manang Fe. Lumapit si Ella sa mesa at tiningnan ang pagkain. Kumuha siya ng isang piraso ng bacon at kinain ito. Sayang naman to. Ang sarap kaya. Tumingin siya kay Jace. Sir, Jace pala. Ang arte mo naman. Bacon yan eh. Natural, mamantika. Alam nga namang lasang tubig. I have standards, Ella. Something you wouldn't understand. Masungit na sagot ni Jace habang hinihilot ang sentido. My body is a temple. Napairap si Ella. Temple ka dyan. Tabi nga kayo. Pumunta si Ella sa kusina. Kinuha niyang apron at tinalian ng buhok. Nagulat ang mga staff na magsimula siyang magluto. Mabilis siyang naghiwa ng bawang, sibuyas at kamatis. Nagbukas siya ng lata ng corned beef mula sa pinamili niyang stocks at hinaluan ito ng patatas na maliit ang pagkakahiwa. Ilang sandali lang, amoy na amoy sa buong dining area ang ginisang bawang. Napalingon si Jace. Pagkalipas ng ilang minuto ay naglapag si Ella ng isang mangkok ng corned beef na may sabaw-sabaw na kaunti at mainit na sinangag sa harap ni Jace. Kain! Utos ni Ella. Tinitigan ni Jace ang pagkain. Canned food? Really? I pay my chef thousands solely for me to eat canned food? Tikman mo muna bago ka magreklamo. Hamon ni Ella sabay upo sa tapat nito at sumandok na rin ang sarili niyang pagkain. Yan ang comfort food ng mga totoong tao, no? Dahan-dahang sumubo si Jace. Napahinto ang CEO. Ang luto ni Ella. It feels like home sa isip-isip niya. Hindi na malaya ni Jace na naubos niya ang pagkain. O diba? Ubos? Taga-asar ni Ella habang ngumunguya. Sa susunod, wag mo aawayin si Chef. Sabihin mo lang sa akin kung anong gusto mo. Ako naggagawa. Napatingin si Jace kay Ella. May kanin pa ito sa gilid ng labi. Sa opisina, si Jace ang boss. Pero dito sa bahay, parang si Ella ang nasusunod dahil alam nito kung paano siya pasunurin. Fine, it was edible. Pagsisinungaling ni Jace. Kahit na gusto pa niya, nag-extra sinigang rice. Kinahapunan, naabutan ni Ella si Jace sa loob ng walk-in closet nito. Halos matabunan na si Jace ng mga damit. Nakabukas lahat ng drawers at nagkalat ang mga suit sa sahig. Nasaan na ba yung gray suit ko? Yung Armani? Inis na tanong ni Jace habang naghahagis ng mga damit sa sahig. Bakit ang gulo ng mga gamit ko? Sumandal si Ella sa pinto. Nakahalukip-kip. Nasa dry cleaners pa yung gray suit. Kinuha ni Manang noong Thursday. At kaya magulo yan kasi hila ka ng hila. Napabuntong hininga si Jace at napaupo sa sahig. Sa gitna ng mga nagkalat na necktie, mukha itong batang nawawala ng laruan. I have an event tomorrow. I need to look perfect. My life is a mess. Umiling si Ella at pumasok sa loob. Lumuhod siya sa tabi ni Jace at nagsimulang magtupi ng mga nakakalat. Ako na, tumabi ka dyan. Nagkakalat ka lang eh. Malumanay na sabi ni Ella. Nanood lang si Jace habang mabilis at expert na inaayos ni Ella ang mga damit niya. Color-coded. Hiwalay ang pangbahay sa pangalis. Habang nagtutupi, humuhuni si Ella ng isang pamilyar na kanta. Isang love song na madalas patugtugin sa radyo noong 90s. Napatingin si Jace sa mukha ni Ella. Hindi ito nakatingin sa kanya. Busy ito sa pag-aayos. Nakita niya kung paano kumunot ang noon nito dahil sa nakikitang kalat. At kung paano ito ngumiti ng palihim nang makitang isang lumang t-shirt na may cartoon character na tinatago pala ni Jace. Dati, ang bahay na ito ay parang hotel lang kay Jace. Uuwi siya para matulog.
Aalis siya para magtrabaho. Pero simula nang dumating dito si Ella, ay unti-unti niya na nararamdaman na tila nagiging totoong tahanan na ang kanyang mansyon. Ella. Tawag ni Jace ng mahina. Lumingon si Ella habang hawak ang isang dark blue na necktie. Thank you. Seryosong sabi ni Jace. Malambot ang boses niya. Samantala ay natigilan si Ella. Bihira magpasalamat ang boss niya. Wala yun, part ng trabaho. Oh, ito na yung blue tie mo. Mas bagay ito kaysa sa gray. Inabot ni Ella ang necktie. At sa pag-abot ni Jace, nagdikit ang mga daliri nila. Tila may kuryente na dumaloy. Pero pareho silang nagkunwaring wala lang yun. Kinabukasan ng umaga, ay nagmamadali si Jace. Late na siya sa meeting kasama ang investors. Nasa harap siya ng full-length mirror habang pilit na inaayos ang kanyang necktie. Damn it! Hindi niya makuha ang tamang pagkabuhol. Masyadong maikli ang kabilang dulo. O kaya naman, masyadong malaki ang knot. Nanginginig na ang kamay niya sa sobrang inis. Pumasok naman si Ella sa kwarto. Dala ang briefcase ni Jace. Nakabihis na rin siya para sa opisina. Balik na ulit sa secretary mode. Nakita niya ang paghihirap ni Jace. Napabuntong hininga siya at saka ibinaba ang briefcase. Akin na nga. Lumapit siya kay Jace at hinawi ang mga kamay nito. Ang laki-laki ng sweldo mo, bagtay lang hindi mo pa magawa. Habang si Jace naman ay napatayo ng tuwid habang inaayos ni Ella ang kwelyo niya. Amoy na amoy ni Jace ang pabango ni Ella. Napakabango. Pinaghalong vanilla at baby powder. Hindi yun matapang, pero nanunuot sa ilong. Nakayuko si Ella habang focus na focus sa pagbubuhol ng kanyang necktie. Ramdam ni Jace ang mainit na hininga ni Ella sa leeg niya habang inaayos nito ang lock ng tie. Bumilis ang tibok ng puso ng binata. Ayan, perfect! Bulong ni Ella. Nag-angat ng tingin si Ella para ayusin ang kwelyo ng coat ni Jace. Doon niya na-realize kung gaano sila kalapit. Nakaangat ang mukha ni Ella. Nakayuko naman si Jace. Ilang pulgada na lang ang pagitan ng mga labi nila. Nakahawak pa ang mga kamay ni Ella sa dibdib ni Jace. At marahil, ramdam nito ang malakas na dugdog ng puso niya. Natigilan silang dalawa. Tinitigan ni Jace ang mga mata ni Ella hanggang sa dumako sa mga labi nito. Dahan-dahang yumuko si Jace. Parang may sariling isip ang katawan niya. Napapikit ng kaunti si Ella. Hindi ito umaatras at tila hinihintay ang sunod na mangyayari. Kaya lang ay biglang tumunog ang cellphone ni Jace na nasa ibabaw ng kama. Napatalon si Ella palayo. Mabilis ding umatras si Jace at inayos ang coat niya. Late na tayo, sir. Yes, we are late. Sagot ni Jace. Tumalikod siya para kunin ang cellphone, pero hindi niya sinagot ang tawag. Huminga siya ng malalim para pakalmahin ang kanyang sarili. Tumingin siya kay Ella, na abala sa pagkuha ng briefcase para lang may gawin. Rule number 2. Paalala ni Jace, pero mahina lang. Parang sa sarili lang niya sinasabi at hindi kay Ella. No falling in love. Napalunok naman si Ella. Opo, rule number 2. Sagot niya, pero sa loob-loob niya, parang may kung anong kumikirot. Let's go. Yaya ni Jace sa malamig na boses. At nauna nang lumabas ng kwarto nang hindi nililingon si Ella. Naiwan si Ella sa kwarto ng ilang segundo. Tulala at hawak ang dibdib niyang kanina pa nagwawala. Lagot! Bulong ni Ella sa hangin. Bakit parang gusto ko siyang mahalikan? Tanghaling tapat. Palabas sana si Ella ng opisina para kumain sa pantry nang harangin siya ni Franco, ang head ng marketing department. Si Franco ang tipo ng lalaki na alam niyang gwapo siya. Laging nakangiti, laging mabango, at kilalang playboy sa opisina. Hi, Ella.
Pagbati ni Franco sabay sandal sa pader. Humarang ito sa daanan ni Ella. Or should I say, Ma'am Ella, big time ka na pala ngayon ha? Napilitan sa Ella na ngumiti. Hi Sir Franco, Ella na lang po, wala naman pong nagbago. Sus, humble. Tawa ni Franco. Lumapit ito ng kaunti kay Ella at hinawakan ng braso ng dalaga. Pero alam mo, sayang ka. Kung alam ko lang na type mo palang mga boss, edi sana, diligawan na kita noon pa. Mas masarap naman ako magmahal kaysa kay Sir Jace. Mukhang robot yun eh. Natawa ng pilit si Ella at sinubukang bawiin ang braso niya. Pero mahigpit ang hawak ni Franco. Sir Franco, kakain na po kasi ako. Pwede po bang… Sabay na tayo. Yaya ni Franco at hindi binibitawan si Ella. By treat, sa labas tayo kumain. Huwag dyan sa pantry. Treat ko ang future Mrs. CEO. Biglang bumukas ang pinto ng opisina ni Jace sa likuran nila. Lumabas si Jace. Nakakunot ang noo at madilim ang muka. Nakita niya agad ang kamay ni Franco na nakahawak sa braso ni Ella. Isang kakaibang init ang gumapang sa leeg ni Jace. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, pero parang gusto niyang baliin ang kamay ni Franco. Dati, wala siyang pakialam kung may lumalandi sa mga empleyado niya. Pero ngayon, ibang usapan na. Naglakad si Jace palapit sa dalawa. Mabibigat ang bawat hakbang niya. Is there a problem here, Mr. Cortez? Malamig at baritono na tanong ni Jace. Agad na binitawan ni Franco sa Ella at umayos ng tayo. Namutla ito na makita ang boss. Sir Jace, wala po sir. Kinakamusta ko lang po si Ella. Yayayain ko sana mag-lunch. Tinitigan ni Jace si Franco mula ulo hanggang paa. She's not having lunch with you. Humakbang siya at tumayo sa pagitan ni na Franco at Ella. Tinakpan niya si Ella mula sa paningin ng lalaki. Po? Sige po sir. Next time na lang. Sabi ni Franco. There will be no next time. Hinawakan niya ang kamay ni Ella at itinaas ito para ipakita ang singsing. She is my fiancé, Franco. At ayoko nakikita na hinahawakan ng ibang lalaki ang fiancé ko. Is that clear? Nalaki ang mata ni Franco. Yes sir. Sorry po, hindi na mauulit. Mabilis na tumakbo palayo si Franco na parang hinahabol ng aso. Naiwan naman si Jace at Ella sa hallway. Sa kabilang banda, hindi naman mapigilan kiligin ni Ella dahil sa pagkakahawak sa kanya ni Jace. Sir? Kinakabahan na bulong ni Ella. Ang tapang niyo naman po. Nagbibiro lang naman po si Franco. Binitiwan ni Jace ang kamay niya at inayos ang coat nito. I don't like him. He has no respect for boundaries. At ayokong pinagchichismisan tayo dahil hinahayaan kong nilalandi ka ng iba. Boundary? Akala ko ba fake lang to? Asar ni Ella. Tumingin si Jace kay Ella. Seryoso ang mukha ng binata. Fake or not, you are wearing my ring. That makes you mine. For now. Natigilan si Ella. Uminit ang pisngi niya. Mine? Bakit parang ang sarap pakinggan? Sa isip-isip niya. 5:00 ng hapon. Pababa na sana si Ella sa lobby para mag-abang ng jeep o taxi pa uwi. Kahit kasi na sa iisang bahay sila nakatira, madalas ay nauuna si Jace umuwi o may meeting. Pero paglabas niya ng elevator, nandoon na si Jace. Nakasandal sa hood ng itim na sports car nito at tila naghihintay. Nagulat si Ella. Sir, may hinihintay kayo? Sino pa ba? Alangan naman yung guard. Sarkastiko ang sagot ni Jace pero binuksan nito ang pinto ng passenger seat. Get in. Ha? Sasabay ako? Di ba may dinner meeting ka pa? Cancelled. Simpleng sagot ni Jace. Sumakay ka na. Ayoko nagkukommute ka. Delikado. At saka, mainit.
Sumakay si Ella kahit naguguluhan. Pagpasok niya sa kotse, may nakita siyang paper bag ng sikat na coffee shop sa upuan niya. Para kanino to? Tanong ni Ella habang inaamoy ang laman. Caramel macchiato? Favorite ko to ah. Pumasok si Jay sa driver's seat at pinaandar ang makina. Hindi ito tumingin kay Ella. Nakatuon lang ang mata nito sa kalsada. Napansin kong inaantok ka kanina sa meeting. You need sugar. Napangiti si Ella habang hawak ang kape. Dati, siya ang nagtitimpla ng kape ni Jace. Siya ang tagabukas ng pinto. Pero nitong mga nakaraang araw, nag-iiba na ang ihip ng hangin. Si Jace na ang naghihintay. Si Jace na ang nagbibigay ng kape. Si Jace na ang nagpoprotekta sa kanya. Thank you, Jace. Malambing na sabi ni Ella. Sumulyap si Jace sa kanya ng mabilis. Tapos ay binalik ang tingin sa daan. Pero nakita ni Ella, kahit saglit lang, na may maliit na ngiti sa labi ng binata. Just drink your coffee, Ella. Traffic pa tayo. Sumandal si Ella sa upuan at humigop ng kape. Sa isip-isip niya, naku Ella, delikado na to. Rule number 2, no falling in love. Pero bakit parang si Sir Jisang pasaway sa rule na yun? Dumating ang araw ng grand opening at investors convention. Nasa isang exclusive resort sila sa Batangas para rito. Pagod na binagsak ni Jace ang kanyang travel bag sa sofa ng luxurious suite. Maganda ang view, tanaw ang asul na dagat at puting buhangin mula sa balcony. Pero hindi ito ma-enjoy ni Jace. This is a disaster. Reklamo ni Jace habang hinihilot ang sentido. Mr. Cheng is impossible. Gusto niya na i-pull out ang investment niya kung hindi natin babaguhin ang buong proposal. He thinks I'm too young and aggressive. Pumasok si Ella mula sa kwarto. Bit-bit ang mga damit na isasabit sa cabinet. Napatigil ito na makita ang stress sa mukha ni Jace. Chill ka lang, Jace. Kaya mo yan. Ikaw pa ba? Ikaw nga ang shark of the business world eh. Sabi sa magazine. Pampalubag loob na sabi ni Ella. Hindi nadadaan sa magazine cover si Mr. Cheng, Ella. He's old school. Gusto niya ng connection, ng trust. And honestly, I don't know how to fake that. I deal with numbers, not feelings. Tumayo si Jace at inayos ang kanyang suit. Magbihis ka na. The social mixer starts in 30 minutes. We're something formal. Kailangan nating humarap sa kanila. Yes, sir. Don't worry. Hindi kita ipapahiya. Ngiti ni Ella sabay salute. Pero sa loob-loob ni Ella, kinakabahan siya. Ito ang unang beses na haharap siya sa malalaking tao bilang fiancé at hindi bilang sekretarya. Maliwanag ang chandelier sa function hall. Puno ang lugar ng mga negosyante na nakasuit at mga asawa nila na nakagown at puno ng alahas. Nakatayo si Jay sa isang sulok. Hawak ang isang baso ng wine. Kausap nito si Mr. Cheng, isang matandang Chinese businessman na mukhang laging galit. At ang asawa nito na si Mrs. Cheng na mukhang istrikta rin. I don't know, Mr. Philip. Iling ni Mr. Cheng. Their plans are good, but risky. Parang laro lang sa iyong negosyo. You lack stability. Mr. Cheng, the number shows. Numbers changes. Putol ni Mr. Cheng. Tatalikod na sana ito nang biglang dumating si Ella. Natahimik ang paligid. Suot ni Ella ang isang midnight blue na gown na hapit sa katawan pero elegante. Nakalugay ang buhok niya na may soft curls. Simple lang ang make-up pero lumutang ang ganda niya. Lumapit si Ella kay Jace at kumapit sa braso nito ng natural. Good evening, gentlemen. Bati ni Ella na may matamis na ngiti. Tumingin siya kay Mrs. Cheng. And Mrs. Cheng! Wow! Ang ganda po ng kwintas niyo. Jade po ba yan? Bagay na bagay sa kulay ng damit niyo. Napahawak si Mrs. Cheng sa kwintas nito. Medyo nabigla ito, pero napangiti. Oh,
Thank you, Iha. Yes, regalo ito nag-asawa ko tuong 40th anniversary namin. 40 years? Grabe, ang tagal na po. Manghang sabi ni Ella. Sana all. Alam niyo po, yan ang dream namin ni Jace. Yung tumagal ng ganyan. Kasi si Jace, akala niyo lang po puro trabaho yan. Pero deep inside, lola's boy yan. Mahana po kasi siya sa lola niya na. Very loving. Nalaki naman ang mga mata ni Jace. Lola's boy? Gusto niyang suwayin si Ella. Pero nakita niyang tumawa si Mrs. Cheng. Talaga? Lola's boy ka pala, Mr. Philip? Yes. Yes, I suppose I am. Naku ma'am, nung isang araw nga po, pinagluto ko yan ng corned beef. Tuwang-tuwa. Akala mo bata. Sabi ko nga sa kanya, wag puro trabaho. Kailangan din mag-relax. Diba, Mr. Cheng? Bumaling sa Ella sa masungit na investor. Ngumiti si Mr. Cheng. Isang himala. She's right, Jace. You have a smart fiancé here. Someone who keeps you grounded. Yan ang kulang sa mga yung CEO ngayon. Puro pera. Walang puso. Tinapik ni Mr. Cheng ang balikat ni Jace. I like her. She makes you seem human. Let's talk about the contract again tomorrow. Over breakfast. Isama mo siya. Of course, Mr. Cheng. Sagot ni Jace na hindi makapaniwala sa nangyari. Nagpaalam ang mag-asawa para kumuha ng pagkain at naiwan sina Jace at Ella. Tumakas muna sila sa party at pumunta sa balcony ng function hall para makalanghap ng hangin. Malamig ang simoy ng hangin mula sa dagat. Sumandal si Jace sa railing at tiningnan si Ella. Inaalis ni Ella ang heels niya dahil masakit na ang paa niya. Aray! Grabe! Tiis ganda talaga! You're amazing. Natigilan si Ella at nag-angat ng tingin. Seryoso si Jace habang nakatitig sa kanya. Bolero! Tawa ni Ella. Ginawa ko lang ang trabaho ko, sir. Sabi mo, diba? Huwag kitang ipapahiya. Oh, napa-oo ko si Mr. Sungit. Umiling si Jace. Lumapit ito ng kaunti kay Ella. No, Ella. I mean it. Kanina, habang kinakausap mo sila, I realized something. Mahinang sabi ni Jace. I'm good at business. I can run companies. I can make millions. But I can't do what you do. You connect with people. You make them smile. You make them trust. Yumuko si Jace at tiningnan ang mga bata ni Ella. You saved me back there. Hindi lang bilang sekretary, kundi bilang partner. Bumilis ang tibok ng puso ni Ella. Ibang dating ng salitang partner kapag galing kay Jace. Hindi business partner, kundi parang life partner. Wala yun, Jace. Team tayo, diba? Sa rules of engagement, dapat nagtutulungan. Ngumiti si Jace sa kanya at kinuha nito ang kanyang heels. Come on, tapos na ang trabaho. Ako naman ang babawi. Ha? Anong gagawin mo? Lumuhod patalikod si Jace sa harap ni Ella. Sakay. Utos ni Jace. Piggyback ride. Masakit paa mo, diba? Ang layo pa ng suite natin. Nalaki ang mata ni Ella. Ang CEO ng kumpanya, luluhod para pasakayin siya sa likod. Sir Jace, nakakahiya. Ang daming tao, no? Wala akong pakialam sa kanila. Matigas na sabi ni Jace. Sinulyapan siya nito. Sakay na, Ella, bago pa magbagong isip ko. Napangiti si Ella. Dahan-dahan siyang sumampa sa likod ni Jace. Amoy na amoy niya ang mamahaling pabango nito at ramdam niya ang init ng katawan nito. Tumayo si Jace ng maayos, pasan-pasan si Ella at naglakad pabalik sa hotel suite. Habang nakayakap sa leeg ni Jace, naisip ni Ella, patay na hulog na yata ako. Kinabukasan ay naging matagumpay ang deal nila kay Mr. Cheng. Maingay ang tugtog sa bar ng resort at nangingibabaw ang tawanan ng mga investors. Hawak ni Jace ang kontrata, signed at sealed.
Sa tabi ni Jace ay nakaupo si Ella sa high stool. Hawak ang pangatlong baso nito ng margarita. Namumula na ang pisngi nito at medyo mapungay na ang mga mata. Cheers, Sir Jace! Ay, Jace pala! Cheers to us! Masiglang bati ni Ella, sabay taas ng baso. Muntik pang matapon ang laman nito. Hinawakan ni Jace ang kamay ni Ella para pigilan ito. That's enough, Ella. Lasing ka na. Lasing? Hindi ah. Happy lang. Tawa ni Ella. Sumandal ito sa balikat ni Jace. Alam mo, ang galing natin kanina. Teamwork. Tayo na yata ang best fake couple in the world. Bulong nito na parang bata. Napailing si Jace pero hindi siya umiwas. Hinayaan niyang nakasandal ang ulo ni Ella sa balikat niya. Let's go. Ihahatid na kita sa kwarto. Sabi ni Jace. Tumayo siya at inalalayan si Ella. Ayoko pa umuwi. Party pa! Reklamo ni Ella. Pero sumunod din naman ito dahil medyo gewang-gewang na ang lakad nito. Isinukbit ni Jace ang braso ni Ella sa balikat niya para alalayan ito. Pagkapasok nila sa suite, ay dahan-dahang iniupo ni Jace si Ella sa gilid ng kama. Stay here, kukuha ko ng tubig. Pero bago siya makalakad, hinawakan ni Ella ang laylayan ng coat niya at hinila siya nito pabalik. Huwag ka munang umalis. Bulong ni Ella. Iba na ang boses nito. Hindi na masigla, kundi malambing at seryoso. Dito ka lang. Napabuntong hininga si Jace at lumuhod sa harap ni Ella para pantayan ang mukha nito. Ella, you need water and sleep. Bukas, sasakit ang ulo mo. Tinitigan siya ni Ella. Hinawakan ng dalaga ang mukha ni Jace gamit ang dalawang kamay. Alam mo, hindi ka naman nakakatakot eh. Medyo bulol pero malinaw na sabi ni Ella. Sa office, akala mo kung sino kang dragon. Pero dito, mabait ka. Inaalagaan mo ko. Natigilan si Jace. Bumilis ang tibok ng puso niya. Ella, don't say things you don't mean. Babala ni Jace sa mahinang boses. I mean it. Ang daya mo. Bakit kailangan mo magpanggap na masungit? Ang gwapo-gwapo mo naman kapag nakangiti. Doon naputol ang PC ni Jace. Ang pagtitimpi na kanina pa niya iniingatan ay tuluyang gumuho. Damn it, Ella. Bulong ni Jace. Dahan-dahang ibinaba ni Jace ang sandals ni Ella. Inilapag niya ang mga ito sa sahig. Pagkatapos, tumayo siya at hinubad ang kanyang coat at necktie at inihagis niya kung saan. Umupo siya sa tabi ni Ella. Jace. Hinaplos niya ang pisngi ni Ella, pababa sa leeg nito. Dahan-dahang inilapit ni Jace ang mukha niya at hinihintay niya kung iiwas si Ella. Pero hindi umiwas ang dalaga. Sa halip, pumikit ito at bahagyang inangat ang muka. Nang maglapat ang kanilang mga labi, ay napunta ito sa isang mapusok na halik. Hinawakan ni Jace ang likod ni Ella at dahan-dahan itong inihiga sa kama. Ella, are you sure? Tanong ni Jace. Huminto siya saglit. Gusto niyang siguraduhin na gusto rin ito ni Ella kahit nakainom ito. Dumilat si Ella. Malinaw ang mga mata nito sa dilim. Gumiti ito at hinila si Jace palapit. Ayoko na magpanggap, Jace. Gusto kita. Hindi na nagsalita muli si Jace. Itinuloy niya ang naudlot nilang halik. Hinawakan niya ang bawat kurba ng katawan ni Ella. Sa tahimik na gabi, ay namayani ang ingay ng kanilang pag-iisa. Nagising si Ella dahil sa liwanag kinabukasan. Kumurap-kurap siya. Masakit ang ulo niya. Aray ko po! Daing ni Ella. Umiikot pa ang paningin niya. Tumingin siya sa paligid. Nasa hotel suite pa rin siya, pero hindi niya nakita si Jace. Biglang pumalik ang mga alaala kagabi. Ang inuman, ang pag-amin niya.
At ang nangyari sa kanila ni Jace. Nanlaki ang mga mata ni Ella. Hinila niya ang kumot pantakip sa katawan niya. Oh my God! May nangyari sa amin? Sinabi ko bang gusto ko siya? Nakakahiya! Tumingin siya sa kabilang side ng kama. Gusot-ang-unan at kumot, pero wala si Jace. Biglang pumasok ang kaba sa dibdib ni Ella. Paano kung nagsisisi si Jace? Paano kung para kay Jace, mistake lang ang lahat? Paano kung tanggalin siya sa kanyang trabaho? Gaga ka talaga, Ella! Anong ginawa mo? Sermon niya sa kanyang sarili. Hindi alam ni Ella, nasa balcony lang si Jace. Nakabihis na ito ng fresh na white shirt at shorts. Hawak ang isang tasa ng kape. Nakatalikod siya sa kwarto habang nakaharap sa dagat. May kausap siya sa telepono. Yes, I need it rushed. Seryosong sabi ni Jace sa telepono. Di pwedeng basta-basta lang. I want the finest diamond. Princess cut. White gold band. Tumigil saglit si Jace para humigop ng kape. Napangiti siya nang maalala ang nangyari kagabi. Wala siyang pagsisisihan. Sa katunayan, ito ang pinakasiguradong desisyon na gagawin niya sa buhay niya. Size? Tanong ni Jace sa kausap. Tumingin siya sa sarili niyang kamay. Inaalala kung paano hawakan ang kamay ni Ella. Size 6. Alam ko, dahil sinukat ko habang tulog siya kanina. Ibinaba ni Jace ang tasa. No, this isn't a prop anymore. This is for real. I intend to marry her. Gawin mo na agad. Babayaran kita ng triple para matapos bago kami umuwi ng Maynila. Pinatay ni Jace ang tawag. Huminga siya ng malalim at tumingin sa pinto ng balcony. Alam niyang gising na si Ella. Alam niyang nagpapanik na ito ngayon. Inayos ni Jace ang buhok niya at binuksan ang glass door pabalik sa kwarto. Good morning. Bati ni Jace pagpasok. May dala ng tray ng breakfast at gamot para sa headache. Nakita niya si Ella na nakatalukbong ng kumot. Ngumiti si Jace. Lumabas ka na dyan. We need to talk. And don't worry, you're not fired. You're promoted. Promoted? Yes. Sagot ni Jace. Lumapit sa kama at umupo sa tabi ng dalaga. To permanent partner. Pagkabalik nila sa trabaho, bumukas ang elevator sa executive floor. Pumasok si Jace at Ella. Maraming empleyado sa labas, kaya formal na formal ang tayo nila. Good morning, sir. Good morning, Ma'am Ella. Bati ng mga staff. Morning. Seryoso namang sagot ni Jace. Pagkasara ng pinto ng elevator at silang dalawa na lang ang naiwan, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Mabilis na hinawakan ni Jace ang kamay ni Ella at pinagsalikop ang kanilang mga daliri. Are you free for lunch? Malambing na tanong ni Jace. Jace, nasa opisina tayo. Baka may CCTV. Saway ni Ella, pero hindi nito binitawan ang kamay ng binata. Kinikilig siya kahit pilit niyang itinatago. I own the building, Ella. I can delete the footage. Kindat ni Jace. Inilapit nito ang buka kay Ella at mabilis na hinilika ng pisngi niya. So, lunch? Sa labas tayo. Ayoko nang may epal na Franco na lalapit sa'yo. Napatawa si Ella. Seloso talaga. Oo na, sige na. Pero sa isang kondisyon. Anything. Ikaw ang magda-drive. Gusto ko mag-drive-thru tayo ng burger. Burger again? Pinapakain kita sa fine dining. Gusto mo ng burger? Bakit? Ayaw mo? Sabi ko nga, burger. Basta kasama ka. Tumunog ang elevator. Bago bumukas ang pinto, mabilis silang naghiwalay. Inayos ni Jace ang coat nito at tumayo ng tuwid. Inayos naman ni Ella ang buhok niya. Pagbukas ng pinto, balik sila sa dati na boss at sekretarya/fiancé kuno. Pero sa mga sulyapan nila,
alam nilang totoo na ang nararamdaman nila para sa isa't isa. Wala pang label sa publiko, pero sa puso nila, sila na. Gabi bago ang birthday party ng lola ni Jace, nasa loob ng kanyang study room si Jace. Binuksan ni Jace ang drawer ng kanyang mesa at inilabas ang isang maliit na itim na kahon. Binuksan niya ito. Sa loob ay kumikinang ang isang bagong singsing. Diamond, princess cut. Simple, pero elegante. Bagay na bagay sa kamay ni Ella. Hindi ito heirloom. Pinili niyang magpagawa ng bago, yung siguradong kasyang-kasya sa dalaga. Tomorrow, bulong ni Jay sa sarili. After the party, kapag tapos na ang gulo, kapag masaya na si Lola, I will ask her, for real. Kinuha ni Jace ang singsing at tinitigan ito. Plano niyang dalhin si Ella sa garden. Sa tapat ng fountain kung saan tahimik at doon siya luluhod. Biglang may kumatok sa pinto. Mabilis na itinago ni Jace ang kahon sa bulsa niya. Come in. Pumasok ang kanyang lola. Naka-nightgown at mukhang excited. Apo, ready na bang speech mo para bukas? Yes, Lola. Memorize na. Ngiti ni Jace. Tumayo siya at hinalikan sa noo ang matanda. You look happy. Sobra. Dahil nakikita ko na masaya ka. Ibang ngiti mo ngayon, Jace. Dati, ngiting pang magasin lang. Ngayon, abot sa mata. Si Ella ba ang dahilan? Sagot ng kanyang lola habang hinahawakan ang kanyang pisngi. Yes, Lola. She changed everything. Mabuti naman. Basta alagaan mo siya. Bihira babaeng kayang tiisin ang ugali mong masungit. Natawa silang dalawa. Paglabas ng maglola sa kwarto, ay ang pagpasok naman ni Ella sa loob. Nakasabit sa pinto ang gown na isusuot niya bukas. Kulay pula ito at agaw atensyon. Regalo ni Jay sa kanya. Pero imbes na ma-excite, parang may kung anong mabigat sa dibdib ni Ella. Kanina pa siya kinakabahan. Bakit ganitong pakiramdam ko? Tanong ni Ella sa sarili. Hinawakan niya ang dibdib niya. Parang may masamang mangyayari. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Jace. Nakita nito ang pag-aalala sa mukha ni Ella. Hey! Malambing na bati ni Jace. Lumapit ito at yumakap sa likod ni Ella habang nakatingin sila sa salamin. Are you okay? Bakit parang ang lalim ng iniisip mo? Sumandal si Ella sa dibdib ni Jace. Kinakabahan lang ako para bukas, Jace. Ang daming bisita. Nandun ang mga business partners mo. Mga kaibigan ni Lola. Paano kapag nagkamali ako? Paano kung may makahalata na? Peke lang simula natin. Hinaplos ni Jace ang braso ni Ella. Walang makakahalata. Dahil hindi naman na peke ngayon, di ba? Humarap si Ella kay Jace. Tinitigan naman siya ng lalaki sa kanyang mga mata. Ella, listen to me. Seryosong sabi ni Jace. Hinawakan nito ang mukha ng dalaga. No matter what happens tomorrow, I got you. Tayong dalawang magkasangga. After tomorrow, everything will be better. I promise. Promise? Promise. Sagot ni Jay sabay halik sa noo ni Ella. Matulog ka na. You need to be beautiful tomorrow. Not that. You need sleep for that. Bolero ka talaga. Kinabukasan ay makinang ang buong mansyon. Ang mga kristal na chandelier ay nagbibigay ng gintong liwanag sa mga bisitang nakasuot ng mamahaling gown at suit. Sa gitna ng karamihan, lalong namumukod tangi ang ganda ni Ella sa kanyang pulang gown. Mahigpit ang kapit niya sa braso ni Jace habang bumababa sila sa grand staircase. Relax, Ella. You look perfect. Bulong ni Jace. Ramdam ang panginginig ng kamay ng dalaga. Jace, parang nangihina ako sa sobrang kaba. Ang daming tao.
Sagot ni Ella ng pabulong. Nandito ako, hindi kita bibitawan. Pangako ni Jace, sabay haplos sa kamay niya kung nasaan ang heirloom ring. Sinalubong sila ni Doña Matilda na nakasuot ng terno. My favorite couple. Halika Jace, apo. It's time for the toast. I want everyone to hear your speech. Inalalaya ni Jace ang lola nito paakyat sa maliit na stage sa harap. Kinuha nito ang microphone habang si Ella ay nananatili sa gilid at pilit nang umingiti sa mga kamera. Good evening everyone. Panimula ni Jace. Tonight is not just about celebrating my lola's birthday. It's also about celebrating family. And I am proud to say that soon, our family is growing. I want to officially introduce my fiancé, Ella Madrigal. Wait! Stop the lies, Jace! Isang matalim na boses ang pumutol sa speech ni Jace. Mula sa likuran ng crowd, naglakad si Aliyah Moroco palapit sa stage. Isa sa mga socialites ang dalaga. At hindi kaila sa lahat ang obsession nito kay Jace. Hawak nito ang isang envelope at may mapanuyang ngiti sa mga labi. Aliyah, what are you doing? Tanong ni Jace. Nagbababala ang kanyang boses. I'm doing you a favor, Jace. And everyone here deserves to know the truth. Sagot ni Aliyah. Mabilis itong umakyat sa stage at inagaw ang microphone. Ang babaeng yan, si Ella Madrigal. She's not his fiancé. She's just a clumsy secretary who saw an opportunity and grab it. Nagbulungan ng mga tao. Napatitig si Ella kay Aliyah habang nanlalamig ang mga paa. Here! Itinaas ni Aliyah ang mga dokumento. These are her payroll records. 1 month ago, she was just a regular employee. There were no dates, no history. Their engagement started the exact day Lola arrived from the States. It was a setup. Isang malaking palabas para pagtakpan ng katotohanan. Walang gustong magpakasal sa isang robot na katulad ni Jace. Aliyah, stop! Sigaw ni Jace pero huli na. And you, Ella? Baling ni Aliyah sa dalaga. How much did he pay you? Magkano ang halaga ng pagpapanggap mo? You're nothing but a gold digger in a red dress. Sa kabilang banda, bago ang lahat, padabog na ibinagsak ni Aliyah Moroco ang magazine sa kanyang glass table. Nakabalandra sa society page ang stolen shot nila Jace at Ella na magkasamang pumasok sa opisina kaninang umaga. Ella Madrigal, a secretary? Seriously, Jace? Ang baba naman yata ng standards mo ngayon. Si Aliyah ang anak ng business partner ng pamilya ni Jace. Bata pa lang sila, siya na ang laging pinipare kay Jace. Ang akala ng lahat, lalo na ni Aliyah, siya ang magiging Mrs. Philip balang araw. Kaya laking gulat nga ng mabalitaan ang biglaang engagement. Kinuha ni Aliyah ang kanyang cellphone at nagdial ng numero. Hello? I need a background check. Full detailed report. Utos ni Aliyah habang nakatingin sa litrato ni Ella. Name is Ella Madrigal. Alamin mo kung saan siya nakatira dati, kung sino ang pamilya niya, at kung may utang ba siya. I want to know everything. I don't believe this engagement is real. May tinatago ang babaeng yan. Sa kasalukuyan, naging bingi si Ella sa paligid. Ang nadidinig niya lang ay ang malakas na bulungan ng mga elite. Totoo ba? Akala ko pa naman totoo. Kaya pala mukhang hindi bagay. Nakakahiya para sa mga Philip. Napatingin si Ella kay Doña Matilda. Nakita niyang namumutla ang matanda at napahawak sa dibdib nito. Bakas ang sakit at pagkagulat sa muka. Pagkatapos, tumingin ito kay Jace. Nakita niyang nakatayo lang si Jace, tulala at parang hindi makapaniwala sa bilis ng pangyayari. Sa paningin ni Ella, ang katahimikan ni Jace ay hindi dahil pagkagulat, kundi sa kahihiyan. Iniisip niya na baka nahihiya si Jace na
ipagtanggol siya dahil totoo naman ang sinabi ni Aliyah. Nagsimula sila sa kasinungalingan. Hindi ko pwedeng hayaang masira ang dangal ni Jace dahil sa akin. Sa isip ni Ella. Naglakad si Ella palapit sa gitna ng stage. Sa harap ni Jace, ang kanyang mga mata ay puno ng luha, pero buo na ang kanyang desisyon. Tama na! Mahinang sabi ni Ella, pero narinig ng lahat dahil sa microphone. Aliyah is right. It started as a lie. Tumingin si Ella ng diretso sa mga mata ni Jace. I'm sorry, Jace. I'm sorry for everything. I never meant to hurt your family. Itinaas ni Ella ang kanyang kaliwang kamay. Ang heirloom ring na naging mitsa ng lahat ay nagniningning pa rin. Sinubukan niyang hilahin ito palabas. Pero tulad noong unang araw, ayaw nitong bumigay. Lalo lang itong sumasakal sa kanyang daliri. Ella, wait. Sinubukan ni Jace na lapitan siya, pero umatras siya. No, Jace. Tapusin na natin to. Hikbi ni Ella. Ginamit ni Ella ang buong lakas niya. Wala siyang pakialam kung masaktan siya. Hinila niyang singsing, pinihit, at pinuwersa. Naramdaman niya ang hapdi ng masugatan ng balat sa kanyang daliri. Ang sakit ay gumuhit hanggang sa kanyang braso, pero hindi siya tumigil. Sa isang iglap, natanggal ang singsing. Kasabay nito ay ang pagtalsik ng patak ng dugo sa sahig na gawa sa marmol. Namumula ang kanyang daliri. Sariwa ang sugat at tumadaloy ang dugo sa kanyang palad. Here! Sabi ni Ella sa garalgal na boses. Inilagay niya ang may dugong singsing sa palad ni Jace. Sana maging masaya ka na. I quit. I quit being your fiancé. And I quit being your secretary. Tumalikod si Ella at mabilis na tumakbo palabas ng mansyon. Kahit nalalabo na ang kanyang mata dahil sa luha, ay denial niya ang number ng kanyang pinsan na lalaki. Nagpasundo siya dito gamit ang motor. Dahil kapag naghintay pa siya ng sasakyan, ay aabutan siya ni Jace. Sa kabilang dako, sa loob ng mansyon na iniwan ni Ella, lahat ng mata ay nakapako kay Jace na nakatayo sa gitna ng stage. Nakatitig lang siya sa palad niya kung nasa ng antik na singsing. May bahid ito ng sariwang dugo ni Ella. Jace! Lumapit si Aliyah. May ngiti ng tagumpay sa labi nito. Hinawakan nito ang braso niya. You should thank me. Niligtas kita sa kahihiyan. Biruin mo, niloloko ka na pala ng babaeng yon. Don't touch me. What? Humarap si Jace kay Aliyah. Puno ng galit ang kanyang mga mata. I said, don't touch me. Ulit ni Jace ng mas madiin. Tinabig niya ang mga kamay ni Aliyah ng malakas. You didn't save me, Aliyah. You just ruined the best thing that ever happened to me. Now, get out of my face before I forget that I am a gentleman. Nabutla si Aliyah at umatras. Nagbulungan ulit ang mga tao. Humarap si Jace sa mga bisita. The party is over. Everyone, go home. Hindi na hinintay ni Jace na mag-react ang mga tao. Mabilis siyang bumaba ng stage. Nakita niya ang lola niya na inaasikaso ng nurse sa gilid. Go, apo. Habulin mo siya. Mahinang sabi ng kanyang lola at sumenyas ito na okay lang ito. Tumango si Jace at mabilis na tumakbo palabas ng mansyon. Wala siyang pakialam kung gusot na ang suit niya. Parang pelikula ang pagmamaneho ni Jace. Ilang red light ang nilagpasan niya bago makarating sa apartment building kung saan nakatira si Ella bago ito lumipat sa mansyon. Mabilis siyang umakyat sa hagdan at kinalampag ang pinto. Ella, open the door. Walang sumasagot. Kinuha ni Jace ang duplicate key na hawak ng landlady na binayaran niya ng malaki noon para sa background check. Binuksan niya ang pinto. Wala ang mga gamit ni Ella. Malinis ang kwarto. Pero sa ibabaw ng mesa ay may naiwang note.
isang bus ticket receipt na nakalukot. Pinulot ito ni Jace. Destination, Daet Camarines Norte. Time, 10 p.m. Tiningnan ni Jace ang relos niya. 9:30 p.m. na. Shit! Mura ni Jace. Mabilis siyang tumakbo pabalik sa kotse. Wait for me, Ella. Please, wait for me. Magulo ang bus terminal sa Cubao. Huminto ang sports car ni Jace sa tapat mismo ng entrance na ikinagulat ng mga pasahero at ng barker. Bumaba si Jace na nakatuksido pa rin. Tanggal na ang tie at bukas na ang unang botones ng kanyang polo. Sir, bawal pong pumarada dyan. Sigaw ng guard. Keep the change. Sabi ni Jace sabay abot ng 1,000 sa guard at mabilis na pumasok sa loob ng terminal. Hinanap ng mga mata ni Jace si Ella sa karamihan ng mga tao. Ang daming pasahero na may bitbit na mga kahon at maleta. Bicol! Bicol! Aalis na! Sigaw ng barker. Nataranta si Jace. Paano kung nakaalis na ang bus? Naglakad takbo siya sa kahabaan ng terminal. Sa dulo, malapit sa waiting area na madilim, may nakita siyang pamilyar na figura. Isang babaeng nakaupo sa gutter ng sidewalk, nakayuko, at nakasuot ng red gown na pinatungan ng denim jacket. Si Ella. Lumapit si Jace. Nakita niyang may hawak na tissue at band-aid si Ella. Umiiyak ito habang pilit na binabalot ang daliri nitong dumudugo pa rin. Nanginginig ang kamay ng dalaga. Ang tanga-tanga mo talaga, Ella. Hikbi ni Ella sa sarili habang hindi maidikit ang band-aid. Pati pagdikit ng plaster, hindi mo magawa. Let me help you. Hingal na sabi ni Jace. Nag-angat naman ang tingin sa Ella. Nalaki ang mga mata niya nang makita si Jace na nakatayo sa harap niya. Pawisan at hinihingal sa gitna ng maduming terminal. Jace, anong ginagawa mo dito? Akmang tatayo siya para tumakbo, pero mabilis siyang nilapitan ni Jace. Hindi hinawakan ni Jace ang braso niya para pigilan siya. Sa halip ay lumuhod si Jace. Lumuhod ang CEO sa madumi, mapanghi at magaspang na semento ng terminal. Jace, tumayo ka nga dyan! Madumi! Sigaw ni Ella habang hila-hila ang braso ni Jace. Ang mahal ng suit mo! I don't care about the suit. Seryosong sabi ni Jace na hindi gumagalaw. Hinawakan nito ang sugatang kamay ni Ella ng buong ingat. I care about this. I care about you hurting yourself just to save my reputation. Wala na akong reputasyon, Jace. Sinira na ni Aliyah. Kaya umalis ka na. Bumalik ka na sa mansyon mo. Naiiyak na taboy ni Ella. Di ako babalik dun kung wala ka. Matigas na sagot ni Jace. Tinitigan ito si Ella sa mga mata. Aliyah was right about one thing. It started as a lie. Nagsimula tayo sa peke. Nagsimula tayo sa contract. Pero Ella, somewhere between the burnt bacon and the business trip, you became my truth. Ikaw ang naging totoo sa buhay ko. At ayoko nang bumalik sa pagpapanggap. May kinuhang itim na kahon si Jace sa bulsa nito. Hindi ito ang antique ring na nagpaiyak kay Ella. Ito ay bago. Binuksan nito iyon at isang makinang na diamond ring ang tumambad kay Ella. Tamang-tama para kay Ella. This is not a prop. This fits you perfectly. Sinukot ko to habang tulog ka. Baliw ka ba? Stalker ka ba? Maybe. I'm crazy about you, Ella Madrigal. Itinaas ni Jace ang singsing. Natahimik ang mga pasahero sa paligid. Ang mga barker ay tumigil sa pagsigaw. Lahat sila ay nakatingin sa eksena. Ella Madrigal. Simula ni Jace. Will you marry me? Not for Lola. Not for the company. But for me. For real this time. Tumulo ang luha ni Ella. Tiningnan niya si Jace. Ang lalaking akala niya ay bato, pero ngayon ay
nakaluhod sa harap niya at handang ibigay ang lahat sa kanya. Oo, sagot ni Ella habang umiiyak. Oo, Jace. Yes. Ngumiti si Jace ng abot tenga. Kinuha nito ang kanang kamay ni Ella. Ang kamay na walang sugat at dahan-dahang isinuot ang singsing sa ring finger niya. Perfect fit. Bulong ni Jace. Tumayo si Jace at niyakap ng mahigpit si Ella. Nagsigawan at nagpalakpakan ng mga tao sa terminal. Kiss! 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 Kantsaw ng mga barker. Hindi na nag-atubili pa si Jace. Hinawakan niya ang mukha ni Ella at hinalikan nito. Isang halik na puno ng pangako na hinding-hindi na sila maghihiwalay. Kahit saan pa man sila makarating. Umuwi na tayo. Bulong ni Jace. Sa bahay natin. Tumango si Ella at ngumiti. Umuwi na tayo. Tahimik na ang mansyon nang dumating ang sports car ni Jace. Wala na ang mga bisita. Wala na ang musika. Ang mga staff na lang ang gising at nagliligpit ng mga kalat. Bumukas ang pinto at pumasok sina Jace at Ella. Magkahawak kamay sila ng mahigpit. Gusot na ang suit ni Jace at may denim jacket na nakapatong sa red gown ni Ella. May band-aid ang daliri ni Ella. Pero mas nagniningning ang bagong singsing sa kabilang kamay niya. Sinalubong sila ni Manang Fe sa may pinto. Sir Jace, Ma'am Ella, buti naman at nakauwi na kayo. Bati ni Manang Fe na may halong pag-aalala. Hinihintay po kayo ni Donya sa library. Nagkatinginan sina Jace at Ella. Huminga naman ng malalim si Ella. Kinakabahan ako. Baka atakihin ulit si Lola kapag nalaman niyang ngayon palang naging totoo ang lahat. Pinisil ni Jace ang kamay niya. Akong bahala. Sasabihin natin ang totoo. Wala nang tago-tago. Naglakad sila patungo sa library. Pagbukas ng pinto ng library, ay nakaupo si Doña Matilda sa paborito nitong armchair. May hawak itong tasa ng tsaa. Mukha itong kalmado, malayo sa inaasahan nilang galit na matanda. Lola. Panimula ni Jace. Lumapit sila ni Ella at tumayo sa harap nito. We need to explain. Aliyah was right. Nagsinungaling kami ni Ella. Ella was just my secretary. We faked the engagement dahil ayokong makipag-date sa iba. I'm so sorry. Yumuko si Ella. Sorry po talaga, Lola. Wala po kaming intensyong lokohin kayo. Ibinaba ng kanyang lola ang tasa. Tinitigan sila nito. Pagkatapos, dahan-dahan, gumuhit ang isang ngiti sa labi ng Donya. Alam ko. Simpleng sagot ng kanyang lola. Nag-angat ng ulo si Jace at Ella. Sabay na nanlaki ang kanilang mga mata. Po? Tumawa ang kanyang lola ng mahina. Jace, apo, ako ang nagpalaki sa'yo. Sa tingin mo ba, maiisahan mo ko? At sa tingin mo ba, basta-basta na lang ako maniniwala na engaged ka na sa isang babaeng hindi ko pa nakikita? Tumayo ang kanyang lola at lumapit sa kanila. Day 1 pa lang, pinaimbestigahan ko na si Ella. Alam ko na sekretary mo lang siya. Alam ko na, wala kayong history. Pero, bakit po kayo naniwala? Bakit yung kami pinilit na tumira sa iisang bahay? Hinawakan ng kanyang lola ang pisngi ni Ella. Dahil nakita ko kung paano ka tingnan ni Jace. Noong araw na nastak ang singsing, nakita ko ang takot sa mata niya. Noong akala niya, masasaktan ka. And in the past weeks, nakita ko ang pagbabago sa kanya. Natuto siyang umuwi ng maaga. Natuto siyang tumawa. Natuto siyang maging tao. Bumaling ang Donya kay Jace. Hinayaan ko kayong maglaro ng bahay-bahayan dahil alam kong sa huli, magkakatuluyan din kayo. Si Ella lang ang nakita kong nakapagpalambot sa puso mong bato. So you played us. Ikaw ang totoong mastermind, Lola? Mana-mana lang yan, apo. Now, I see a new rings on Ella's finger
Is that real? Itinaas ni Jace ang kamay ni Ella. Yes, Lola. This is real. Good. Badang pe, tawagan ng wedding planner. Totoong kasalan ang aayusin natin. Makalipas ang 6 na buwan, bumukas ang malaking pinto ng simbahan. Puno ng bulaklak ang aisle habang tumutugtog ang wedding march. Lahat ng mata ay nakatingin sa bride. Napakaganda ni Ella sa kanyang white gown. Umiiyak si Doña Matilda sa front row, katabi si Manang Fe na umiiyak din. Naglakad si Ella, dahan-dahan, pero dahil si Ella ay si Ella, sa kalagitnaan ng aisle, natapakan niya ang laylayan ng gown niya. Hala! Sigaw ni Ella. Nawalan siya ng balanse. Pasubsob na sana siya sa sahig. Napatayo naman ang mga bisita sa gulat. Pero bago pa siya bumagsak, mabilis na tumakbo si Jace mula sa altar. Sinalo nito si Ella. Gotcha! Bulong ni Jace habang hawak si Ella sa bewang. Nagtawanan ng mga bisita. Namula si Ella, pero tumawa na rin siya. Sorry, ang clumsy ko talaga. Okay lang, kahit ilang beses ka pang madapa, sasaluhin kita. Imbis na bumalik sa altar, inalalayan ni Jace si Ella at sabay na silang naglakad papunta sa pari. Makalipas ang 5 taon, 5:00 ng hapon, sa opisina ng Philip Corp, nasa meeting si Jace. Sir, about the merger. Sabi ng isang executive. Tiningnan ni Jace ang relos niya. Ituloy natin bukas. I have to go. Po, pero sir, maaga pa. Gulat na sabi ng executive. Dati, si Jace ang huling umuuwi. I promised my wife I'd be home for dinner. Nagluto siya ng corned beef. Seryosong sagot ni Jace. Kinuha niya ang briefcase niya at mabilis na lumabas. Sa mansyon, sinalubong siya ng isang batang lalaki na tumatakbo. Daddy! Sigaw ng isang bata. Hey, chump! Binuhat ni Jace ang anak niya at hinaligan ito sa pisngi. Lumabas si Ella mula sa kusina. Naka-apron pa rin. Oh, ang aga mo yata. Himala! Miss na kita eh. At saka, bisko ng luto mo. Banat ni Jace sabay halik sa labi ng asawa. Bolero ka talaga. Tawa ni Ella. Pumasok sila sa living room. Sa ibabaw ng fireplace, may isang glass box. Sa loob nito ay nakadisplay ang lumang antique ring. Ang singsing na nagpasimula ng lahat. Wala nang nagsusuot nito. Masyado itong malaki, masyadong masakit, at masyadong luma. Pero nandoon ito bilang paalala. Napatingin si Jay sa singsing. Tapos sa singsing na suot na Ella ngayon. Buti na lang, na-stuck yan noon. Bulong ni Jace habang yakap si Ella at ang anak nila. Sinadya ko yata yun eh. Biro ni Ella. Talaga lang ah. Tawa ni Jace. Sa labas ng bintana ay lumulubog na ang araw. Tahimik at payapa ang buhay ni na Mr. and Mrs. Philip. Ang dating aksidente, ngayon ay ang pinakamagandang desisyon ng buhay nila. Wakas. Shout out nga po pala kay Janalyn Martinez ng Losana City. Milet Katapang, Mary Toring from Minnesota, USA. Agnes Caponpon and Joan Castillo ng Laguna. Maraming salamat po.